Yan, good morning po sa bawat isa sa atin sa pong pinagpalang umaga. Yan, good morning Brother Joseph. Hallelujah. Sa pong Friday morning mga kapatid, June 21 na po tayo. Bilis po ng panahon. Hallelujah. Ayan, Brother Dennis, magandang umaga. Tunay nga po, ako muna ang inyong mga kasama sa umagang ito mga kapatid. Sister Mau, good morning. Hallelujah. Sister Lori, yan, good morning po. Yung ating pong mga early bird. Tunay nga pinagpala na po ang umagang ito mga kapatid. Hallelujah. Yan, good morning na po sa lahat na naka-online. Tayo na nga po ay mag-start mga kapatid. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit, no? Tayo po ay mag-worship sa ating Diyos. Karapat-dapat siyang tumanggap ng papuri. Ito po ang hinahanap ng ating Panginoon, na siya ay papurihan mga kapatid. Kaya po tayo po ay umawit sa Panginoon, sa kabutihan ng Diyos. Hindi po nagmamaliw ang kanyang kabutihan. Mahal kita, walang hanggang ang iyong biyaya. Buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Ang tinig mo siyang gabay sa kahirapan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ay aking kaibigan, o Diyos aking Ama, ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman, Panginoon, hindi magbabago. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Napakabuti mo.
Yes, Lord. Kay tapat sa habang buhay. Hallelujah. Kay mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Salamat, Lord, na kailanman ang kabutihan mo ay hindi nagmamaliw. Ang kabutihan mo ay aming pong nararanasan, Panginoon. Marami pong salamat. Nang tao po ay nagbabago, ngunit ikaw po ay hindi nagbabago, Panginoon. Nananatili ang iyong kabutihan, nananatili ang iyong pagmamahal, Panginoon. Marami pong salamat. Na minsan pa sa umagang ito, Diyos, nangusap ka sa amin, naghari ka sa amin. Lord, kung meron ka pong nakitang karumihan sa aming mga puso't isipan, bahid kasalanan, Lord, right now, we humbly our life, ourselves, and we ask for thy forgiveness, O God. Forgive us, Father. Cleanse us today, and make us worthy, Lord, to dwell in your presence, O God. Because your presence, there is a fullness of joy. Hallelujah. Lord, salamat. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. Andalayan ko po sa umagang ito, Lord. Ito pong aming pong live streaming, ito pong aming daily devotion, ang daily vibrant word ay makarating po sa apat na sulok ng mundo, Lord God. At Lord, makita, mahayag ang iyong kabutihan, Panginoon, sa lahat po ng mga tao makikinig, Lord. Magkaroon po, Panginoon, ng transformation, O Lord God. Salamat po, Panginoon. At tinahalangan ko po anumang plano't gawa ng kaaway sa umagang ito. Lord, salamat. Sa iyo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati, sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Yan. Good morning. Magandang morning na po sa bawat isa. Ayan. Mother Nilito, ayan, good morning. Ayan, good morning na po sa bawat isa, mga kapatid. Napakasarap po yung pangako ng Panginoon sa ating pong inawit, no? Dito po sa probinsya ay medyo malamig, no? Kaya ay talagang sarap ng ano dito, hangin, no? Malamig po. Dito po sa La Union. So ngayong umaga po ating pong topic ay patungkol po sa trusting in God in times of waiting, no? Trusting God in times of waiting. Ang ating pong teksto, mga kapatid, ay sa 1 Samuel chapter 16 verse 13. Sabi po dito, So Samuel took the horn of oil and anointed him, si David po, in the presence of his brothers, and from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. And Samuel then went to Ramah, somewhere in India, mga kapatid. Sabi sa Tagalog, sa gayoy, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula sa araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating na makapangyarihan kay David, no? Purihin na po ang pagkabasa ng kanya pong mga salita. Mga kapatid, trusting in God in times of waiting. Pagtitiwala sa Diyos sa panahon ng pag-aantay. Minsan ito po yung battle, no? ng mga mananampalataya, yung pag-aantay po, mga kapatid. Trusting while waiting, minsan kasi God might seem slow or delayed. Minsan naiinip tayo mag-antay sa perfect timing ng Panginoon. Tandaan natin, God is working behind, no, mga kapatid. Meron po ang Lord yung na timetable. Meron po siyang timetable di tulad po ng tao, mga kapatid. God works according to His own schedule.
Kaya dapat hindi natin pinapangunahan ng Panginoon, mga kapatid. At ang maganda po sa Panginoon, God fulfills His promises with certainty. No? Pag sinabi niya, ay kanyang tinutupad. So dito po mga kapatid, habang po tayo nag-aantay sa Panginoon, mga kapatid, ang unang-unang ginagawa or ini-input sa atin ng Panginoon is to shape us, yung sinishape yung ating karakter. Mga kapatid, inihahanda tayo ng Panginoon sa malaking responsibilidad. Kaya kung titingnan natin, si David, mga kapatid, ay talagang hinubog siya. Hinubog yung kanyang karakter ng Panginoon kasi meron po siyang gagampanin na malaking responsibilidad sa bayan ng Israel. Tanda natin, ang bayan ng Israel po, mga kapatid, ay nagkaroon po sila ng kauna-unahang hari, no? Sa katauhan po ni Haring Saul, no? Titingnan natin si Haring Saul, mga kapatid, siya po ay tinalaga ng mga tao, no? Kaya nga, pag tao talagang merong ano yan, may katapusan, no? So nakita natin sa umpisa, maganda yung pinapakita niya. Pero habang tumatagal po si Haring Saul sa kanyang paglilingkod sa bayang Israel, kakaproblema po yung kanyang puso, no? Yung karakter. Kaya nga napakahalaga na yung karakter natin ay talagang dapat yan. Handa tayo magpahubog sa ating pong Panginoon. So kinalaunan po, no? Kinalaunan po na si Haring Saul po ay nagmalaki, di ho siya sumunod sa Panginoon. Kaya sabi po sa verse 14, "Now the Spirit of the Lord had departed from Saul. In an evil spirit, the Lord tormented him." So yun po mga kapatid, ibig sabihin si Haring Saul po ay tinanggal siya bilang hari ng Israel. Kaya nga yung utos ng Diyos kay Propeta Samuel na pumunta doon sa bayan o bahay ni Jesse, mga kapatid, yung tatay ni David. At yung nga po yung kanyang instruction sa kanya na i-anoint si Haring David, no? Mga kapatid, akala natin nung nakita na po ni Propeta Samuel yung mga kanyang kapatid, no? Matitipuno, no? Si Eliab, si Abinadab, kala niya yun na yung mga pinili ng Panginoon, no? Pero hindi po mga kapatid. Kaya nagtanong po siya, meron pa ba ikaw na anak na nawala dito? Yung po muntik na pong makalimutan. Si David, nandun po sa nagpapastol ng mga tupa. Sabi nga dito, waiting for God is never a waste of time. Ang pag-iintay sa Diyos ay hindi kailanmay nawawalan ng kabuluhan. No, mga kapatid, okay lang mag-antay sa Panginoon. Dahil sulit naman yung pag-aantay natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga 3 bagay ang ating tatalakayin ngayon. Number 1, God prepares David in times of waiting. Inihanda ng Diyos si David sa mga oras ng pag-iintay. No, bata pa si David nung inanoint ng Lord. Kasi nga, prepare na ng Diyos si David na maging hari. No? So matagal pong panahon yon, mga kapatid, matagal pang panahon. After na po na inanoint ni Prophet Samuel, si David, mayroon pang time frame, no? Kaya gusto ng Diyos perfect timing, mga kapatid. Na sa kanyang paghahanda, no, kay David, may mga pag-aantay, di ba? Para hubugin yung ating karakter. Kasi sa isang leader o sa isang hari, mga kapatid, hindi ito yung bagay na sa umpisa lang masaya. No, sa kalagitnaan, aayaw ka na, ihinto ka na, di ba? Tatalikod ka na. Tanda natin, bayang Israel po ang kanya pong pinamahalaan dito. Kaya nga, piniprepare ng Diyos si David sa oras ng pag-aantay, mga kapatid. Napakahalaga yung times of waiting, mga kapatid.
Kaya nga sabi dito sa 1 Samuel, so Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Nakita ng Diyos yung puso ni Haring David, na kahit siya ay isang pastol, hindi tumingin ang Lord doon sa pisikal na paningin. Mga kapatid, titingnan si David, isa pusang bata, no? Maliit siguro ng tao si David, unlike sa kanyang mga kapatid na malalaki, matitipuno. Pero nakita ng Diyos yung karakter, yung puso ni David. Bakit po siya pinili bilang magiging hari ng Israel? Mga kapatid, sa ating pong buhay minsan, matagal na proseso. Kasi nga, gusto ng Diyos, kapag ikaw ay hinirang, itinalaga, no, lalo na sa ministry, no, mga kapatid, sa paglilingkod sa Kanya, kailangan hindi ito yung kaning isusubo mo tapos maya-maya iluluwa mo. No, mga kapatid. Kaya nga, ang pagiging Kristiyano, kailangan naiintindihan natin. Mga kapatid. Hindi ito yung sa umpisa lang masaya. Dahil ang akala natin, pag naging born again po tayo, wala na pong mga problema o mga persecution. Tanda natin, mga kapatid, kaakibat na po natin yung mga struggle, problema, pagkukutya, no? Persecution. Kaya, ang payo ng ating Panginoon ay maging matatag tayo in times of waiting. Mga kapatid. Yan po yung number 1, God prepares David in times of waiting. At nakita naman natin, mga kapatid, kumbaga sa bunga, hinog na yung bunga. Mga kapatid. And number 2, God polishes David in order to shine brightly. Pinakintab ng Diyos si David upang lumiwanag ng maliwanag. Mga kapatid, may mga balakid, mga kapatid, na dadaanan tayo. God polishes us in order na kaya natin lakaran, no? Hindi sa gitna tayo ay mag-give up. Lalakaran natin kasi mahaba-haba yung ating lakarin. Mga kapatid, meron pong inatang sa atin ang ating Panginoon. Kaya ang gusto ng Diyos, tayo po ay magliwanag, mag-shine, no? Titingnan natin, God polishes David. Pag sabing polishes, no? Minsan lilinisan tayo, natapisan tayo, di ba? Mga kapatid, ni-rebuke tayo. Mga kapatid, kaya napakahalaga ho yung accountability group natin. Di ba, mga kapatid? Yung merong mga merong mga accountability group sa atin. Kasi nga sa sarili natin, hindi natin nakikita. Yung pala, minsan mali na tayong ginagawa natin. Nakikita po yun ng ating mga kapatid. At maging willing tayo na bigyan ng pagtutuwid, no, ng ating mga accountability leader. Yung mga, halimbawa, yung pastor natin, light leader natin, lighthouse, yung mga cell group leader natin. Dapat willing tayo na i-polish yung ating buhay, yung ating puso, yung ating karakter, para po yan sa kagandahan. Para din po sa atin yan, mga kapatid. Kung titingnan natin si David, siya po ay pinalis ng Diyos para mag-shine siya brightly. Lumiwanag siya, kumintab ang kanyang buhay at ma-impluwensyahan niya. Di ba? Ang bayang Israel at maraming mga tao ang maniniwala sa kanya. Ano din po tayo, mga kapatid? Kaya tinawag mo tayong good influencer, di ba? Kasi kailangan ma-impluwensyahan natin yung ating mga katrabaho, no? Kung may trabaho man tayo, sa ating pamilya, no? Kung hindi pa man sila nakakakilala sa Panginoon, madala natin sila sa Panginoon, mga kapatid. Kaya may mga policies, no? na tinatapya sa atin upang tayo po ay lumiwanag, mag-shine brightly, mga kapatid, at maging handa tayo sa paglilingkod sa ating pong Panginoon.
Yan po yung number 2. Number 3, God prospered David in all he does. Pinagpala ng Diyos si David sa lahat ng kanyang ginagawa. Tandaan natin, kapag kasama mo ang Panginoon, di ba? Yung pabor ng Panginoon ay nasa iyo, lahat ng gagawin mo, pagpapalain ka ng Diyos. Kaya nga sabi doon, from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. After that, mga kapatid, sabi po ng 1 Samuel 18:14, in everything he did, he had great success because the Lord was with him. Mga kapatid, napakaganda na ang Panginoon ay sumasa atin palagi. Hindi gaya ni Haring Saul na nawala yung espiritu sa kanya, no? The Spirit of the Lord departed from Saul. Bakit? Meron po siyang hindi magandang ginawa, mga kapatid. At hindi po nalulugod ang Diyos, no, sa mga kasalanan, sa hindi natin pagsunod sa Kanya, hindi po siya nalulugod, mga kapatid. Nakita natin na si David ay sinamahan ng Panginoon at nagkaroon siya ng matagumpay ng pamumuhay, no? Nagkaroon siya ng pabor in the eyes of God. Dapat ganoon din tayo, mga kapatid. Dapat magkaroon ng pabor ang Panginoon sa atin. Sa lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, nagniningning tayo, no? Nagliliwanag tayo. Dahil tayo po ay inatasan ng Panginoon na maging asin at ilaw dito po sa mundong ito. Tayo po yon na inatasan ng Diyos to go and make disciples, no? Kaya nga ang pinaka primary duty, no, bilang isang Kristiyano is to make disciples, mga kapatid. Kailangan mag-grow tayo, mag-multiply tayo. Maraming tao ang makakilala sa Panginoon sa pamamagitan po natin. Ganun din po si Haring David, mga kapatid. Nagkaroon po siya ng maganda, mapayapa, matagumpay na pamumuhay. Dahil po, sabi po ng Bible, the Lord was with him. Sinasamahan siya ng Panginoon, mga kapatid. At kapag kasama natin ang Panginoon, mga kapatid, kailanman hindi mananalo ang kaaway. So ano po bang gagawin natin? No? Ang gagawin natin, number 1, endure the shaping of our character. Mga kapatid, kailangan mapagtagumpayan natin, no? Magkaroon tayo ng endurance sa mga bagay na pagtatapyas sa ating mga buhay, sa ating karakter. Kasi ang karakter, napakahalaga po yan sa Panginoon. Character matters to the Lord, mga kapatid. Kailangan mapagtagumpayan natin yung lahat ng mga persecution, lahat ng mga pagbabata sa atin sa pagpapalaganap ng Great Commission. And number 2, prepare now for something big. Ngayon, maaaring hindi mo pa nakikita ng malinaw, pero prepare ka na ng Diyos for something big, for something bigger ministry. Kaya nga, napakahalaga na hinuhubog tayo ng Panginoon. Glory to glory, day by day. Hinuhubog tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kasi prepare ng Diyos yung ating karakter, yung ating puso doon sa mas malaking gampanin, mga kapatid, to go and make disciples. Nakapaloob pa rin doon, mga kapatid, yung ating endurance. And number 3, focus on daily success by empowerment of the Holy Spirit. Kailangan meron kang daily grind. Gaya nito, meron tayong daily devotion. Diba? Pag ito ang inuna mo, sa umaga pa lang, ito ang inuna mo, mga kapatid, no? Tiyak, tagumpay ka sa buong maghapon. Bakit? Inuna mo po yung salita ng Diyos. Ganun po nangyari kay Haring David. In everything he did, he had great success because the Lord was with him.
Kaya nga tinawag siya ng Panginoon na a man after God's own heart. Di ba, mga kapatid? Nakita ng Diyos yung puso ni David sa paglilingkod sa Kanya. Kahit may mga persecution, he endure. Di mga kapatid, yung paglakad niya, napagtagumpayan niya kasi sumasa Kanya ang ating pong Panginoon. Focus on daily success by the empowerment of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit in our lives, we are nothing, mga kapatid. Without the Holy Spirit sa ating buhay, hindi tayo magtatagumpay. We need the empowerment of the Holy Spirit, mga kapatid. Napakahalaga na maunawaan natin ang mga bagay na ito. No? Napakahalaga, mga kapatid, na ang Diyos ay sumasa atin palagi. 'Di ba? Kaya tiyak po, magtatagumpay tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. No? Mahalaga po na ma-endure natin yung mga pag-shape sa ating mga karakter and maging handa po tayo for greater ministry, for something big na ministry na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, and focus on daily success by empowerment of the Holy Spirit. Mag-daily grind ka, di ba? Mag-devotion ka daily. Mag-attend ka ng mga Bible studies, Sunday service, prayer meeting, mga kapatid, para po tayo lumago spiritually, mga kapatid. Huwag natin pabayaan yung ating spiritual. Ganun po yung ginawa ni Haring David, mga kapatid. In everything na kanyang ginagawa, siya po ay nagtatagumpay because the Lord was with him. So mga kapatid, ito po yung question to consider. Sabi dito, how should we practically endure the shaping of our character? Paano natin practical na tiisin ang paghubog ng ating pagkatao? Sabi ko nga kanina, na minsan hindi maganda yung paghubog sa atin, yung pagtapyas sa atin. Minsan hindi ayon sa atin panlasa, pananaw, diba? Minsan taliwas sa atin. Pero sabi dito, kailangan mong i-endure, no? Kailangan kang mahubog ang iyong pagkatao para kapag ikaw po ay ginamit ng Panginoon for something, a bigger ministry, mga kapatid, magtatagumpay ka, handa ka. Dahil napagtagumpayan mo, naranasan mo yung mga shaping, di ba, ng ating pong Panginoon sa atin. Mga kapatid, paano natin practical na titiisin ang paghubog ng ating pagkatao? No? Kaya kailangan willing tayo na willing tayong tanggap ng advice, no? Lalo na kapag hindi na tayo tumusunod sa nais ng Diyos sa atin. Minsan nanananga na tayo sa ating sariling karunungan. Ganun po nangyari kay Haring Saul. Nung siya po ay nanangan sa kanyang sariling karunungan, siya po ay nagmalaki, iyon pong ayaw ng Panginoon. Na tayo po ay magmalaki, ayaw po ng Panginoon, mga kapatid. So I do hope meron po tayo napulutan ng aral sa araw na ito, no, mga kapatid, na tayo po ay sinishape ng Panginoon yung ating karakter. Like David, no? Inihanda siya ng Panginoon. 'Di ba? Yung kanyang buhay talagang hinanda ng Diyos. At nakita naman natin, no? At the end ng kanyang buhay, naging successful yung kanyang pagiging hari sa bayang Israel. Sabi nga, waiting for God is never waste of time. Mga kapatid, may perfect time ang Lord. Meron pong time frame ang Panginoon sa atin. Kaya ang gagawin lang natin, kailangan i-endure natin yung paghubog sa atin. Lalo na yung ating karakter. Ayun, marami pong salamat sa bawat isa. Yan, Brother, hindi ko na makita yung iba, no? Sister Angie, Brother Cesar, magandang umaga.
Sister Josephine, Jongko, magandang umaga, Sister Mau, Sister Alicia. Good morning po sa inyong lahat. At ang dalangin ko po sa araw na ito, sino man po ngayon ang nakakaranas ng anxieties, no? Nakakaranas ng depression o mayroon mang karamdaman, akin pong hinihiling sa Panginoon ang paghipo at pagdaloy ng dugo ng Panginoon sa kagalingan, pagtapik sa balikat ng mayroong mga anxieties. Lord, I pray in the name of Jesus, ang po mga kapatid nakakaranas ng mga ganitong karamdaman. Lord, salamat dahil sabi niyo po sa iyong mga salita na sa iyong mga latay, kami po ay nagsigaling. Amang Diyos, marami pong salamat sa araw na ito at inaalala po namin, Panginoon, ang mga kapatid na nagdiwang ng kanilang mga arawan sa araw na ito, mga kapatid, at nagdidiwang din ng kanilang mga anniversary. Kami po ay nakikigalak sa inyong mga kaarawan at patuloy po tayo pagpalain ng Panginoon sa araw na ito. Mga kapatid, marami pong salamat at purihin ng Diyos sa bawat isa. Salamat po sa 17 viewers natin na walang sawa, na nagsusubaybay, no? Umaabot, nagtatag sa mga kakilala kasi mahal natin sila. Gusto natin sila ay makarinig din ng salita ng Diyos sa umaga pa lang, mga kapatid. Iyon, marami pong salamat sa inyo. Ito pong iyong kakabay. Ito pong iyong pastor nagsasabi na lagi po tayong handa sa tatapyas, paghubog ng ating Panginoon sa atin dahil meron pong kaakibat at may malaking responsibilidad ang inatang sa atin ng ating pong Panginoon. Iyon po, marami pong salamat sa inyo, and to God be all the glory.